Maraming lalaki ang nagtataka kung bakit parang mas mabilis mapansin, mas madaling kausapin, at mas bukas sa emosyon ang babaeng may asawa kumpara sa babaeng single. Hindi ito tungkol sa pagiging masama o tama, kundi tungkol sa pag-unawa sa galaw ng isip, emosyon at pangangailangan ng tao sa totoong buhay. Kapag pinakinggan mo ang mga kwento sa paligid, opisina, barkada o kahit sa tahimik na usapan, mapapansin mong may pattern. At ang pattern na ito, ang bihirang pag-usapan, mas bihirang intindihin. Sa video na ito, hindi tayo magtuturo ng panlilinlang, kundi pagbubunyag ng mga realidad na nag-e-exist kahit ayaw man natin itong aminin. Una, emosyonal na kakulangan. Ang unang bagay na kailangang maintindihan ay hindi lahat ng kasal ay buo sa emosyon. Maraming babae ang may asawa pero pakiramdam nila ay nag-iisa pa rin. May partner nga sila pero wala namang tunay na pakikinig, wala nang lambing at wala nang sense na sila ay pinahahalagahan. Dito nagsisimulang pumasok ang puwang, isang tahimik na kakulangan na hindi nakikita sa social media posts o family pictures. Ang kakulangang ito ay hindi nila agad sinasabi pero ramdam nila araw-araw. Kapag may lalaking marunong makiramdam, makinig at hindi nagmamadali, nagiging kakaiba ang epekto nito. Hindi dahil espesyal siya, kundi dahil bihira na ang ganitong atensyon sa buhay ng babae. Ang simpleng pakikinig, pag-unawa at pagiging present ay nagiging malakas na hatak. Para sa maraming babae, ang emosyonal na koneksyon ang unang pintuan na bumubukas kahit hindi nila planado. Dagdag pa rito mahalagang maintindihan na karamihan sa babaeng may asawa ay matagal nang nagtitiis bago pa man sila maging emotionally open sa ibang tao. Hindi ito biglaan, ito ay resulta ng paulit-ulit na hindi pakikinig, hindi pag-intindi at pagwawalang bahala sa maliliit na emosyon. Kapag ang isang babae ay nasanay na ikimkim ang nararamdaman niya, sapat na ang isang taong marunong magbigay ng tahimik na atensyon para mabasag ang matagal na pader. Hindi ito dahil gusto niyang magtaksil, kundi dahil gusto lang niyang maramdaman na may nakakaunawa pa rin sa kanya bilang babae, hindi lang bilang papel na ginagampanan sa buhay. Pangalawa, predictability at pagkawala ng excitement. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ay nagiging paulit-ulit, parehong schedule, parehong usapan, parehong problema. Walang masama dito, pero para sa iba, nawawala ang pakiramdam na sila ay buhay, hinahabol at pinipili. Ang predictability ay nagbibigay ng seguridad, pero minsan kinukuha rin nito ang kilig at misteryo na minsang nagpasimula ng lahat. Kapag may lalaking dumarating na hindi pilit, hindi needy at may sariling direksyon sa buhay, nagiging contrast ito sa nakasanayan. Hindi siya nagmamakaawa ng atensyon, hindi rin siya nagpapakitang may kailangan. Ang ganitong klasing presensya ay nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang paalala ng pakiramdam na matagal nang nawala, at doon nagsisimula ang interes. Ang totoo, ang excitement ay hindi laging tungkol sa pisikal na bagay. Madalas ito ay mental at emosyonal. Kapag ang isang babae ay nasanay na alam na niya ang bawat galaw, reaksyon at sagot ng partner niya, nawawala ang sense of curiosity. Ang lalaking hindi madaling basahin, hindi agad nagbubukas ng lahat, at hindi umiikot ang mundo sa babae ay nagiging palaisipan. At ang palaisipan ay natural na kinahihiligan ng isip ng tao. Hindi dahil masama ang babae, kundi dahil ang isip ay laging naghahanap ng bago, kakaiba at hindi sigurado. Pangatlo, validasyon na hindi na nakukuha. Lahat ng tao ay gustong maramdaman na sila ay mahalaga. Sa maraming relasyon, lalo na kapag tumagal, ang papuri at pagkilala ay unti-unting nawawala. Hindi dahil ayaw na, kundi dahil inaakalang sapat na ang presensya. Para sa babae, ang simpleng napapansin kita ay may bigat na hindi agad naiintindihan ng iba.
Kapag may lalaking nagbibigay ng validation ng hindi lantaran at hindi desperado, nagiging makapangyarihan ito. Hindi ito tungkol sa matatamis na salita, kundi sa consistent na respeto at pagkilala. Kapag ang babae ay muling nakaramdam na siya ay nakikita at pinahahalagahan bilang tao, hindi lang bilang asawa o ina, nagiging mas bukas ang loob niya sa koneksyon. Sa pagdaan ng panahon, maraming babae ang natututong manahimik na lang kahit hindi na sila masaya. Hindi sila humihingi ng papuri dahil ayaw nilang magmukhang demanding. Pero sa loob nila, may tahimik na tanong, may halaga pa ba ako? Kapag may lalaking hindi lantaran pero malinaw ang pagpapakita ng appreciation sa paraan ng pakikitungo, respeto at consistency, nagiging malalim ang epekto nito. Hindi ito basta ego boost, kundi muling pagbuo ng kumpiyansa na matagal nang humihina. Pang-apat, ligtas na espasyo para maging totoo. Maraming babae ang may mga saloobing hindi nila masabi sa sariling tahanan. Takot silang husgahan, maliitin o hindi intindihin. Kaya kapag may taong nagbibigay ng ligtas na espasyo, walang pilit na solusyon, walang sermon, nagiging mahalaga ang presensya nito. Ang ganitong klasing ugnayan ay bihira at madaling ikabit sa emosyon. Ang lalaking marunong manahimik, makinig at hindi agad umaangkin ay nagiging kanlungan. Hindi niya kailangang ipakita na siya ang sagot sa lahat. Sa halip, nagiging pahinga siya mula sa ingay ng araw-araw. At minsan, ang pahingang ito ang pinakadelikado dahil dito nag-uugat ang attachment. Ang isang ligtas na espasyo ay bihirang matagpuan, lalo na sa mundo kung saan lahat ay may opinyon at paghuhusga. Kapag ang babae ay nakatagpo ng taong hindi agad nagbibigay ng solusyon, hindi nangingialam at hindi ginagamit ang kahinaan niya laban sa kanya, nagiging espesyal ang koneksyon. Sa ganitong sitwasyon, ang babae ay unti-unting nagiging totoo, mas bukas, mas relaxed, at mas emotionally invested. At kapag ang isang tao ay naging totoo sa harap mo, mas madali ring mabuo ang attachment kahit hindi niya ito sinasadya. Panglima, ilusyon ng kontrol at pagiging buo. May mga babaeng may asawa na pakiramdam nila ay kontrolado na ang buhay nila, oras, responsibilidad at desisyon. Kapag may taong dumating na hindi humihingi, hindi nagdidikta at hindi umaasa, nagiging simbolo ito ng kalayaan. Hindi dahil gusto nilang iwan ang lahat, kundi dahil gusto lang nilang maramdaman na may sarili pa rin silang desisyon. Ang lalaking may malinaw na hangganan at sariling mundo ay nagiging kaakit-akit. Hindi siya umaasa sa babae para sa saya niya. At sa ganitong setup, ang babae ang unti-unting lumalapit. Hindi dahil hinila siya, kundi dahil pinili niyang lumapit sa isang taong buo na. Maraming babae ang may asawa pero pakiramdam nila ay wala na silang sariling identity. Lahat ng desisyon ay kailangang iayon sa pamilya, sa partner, sa responsibilidad. Kapag may lalaking malinaw ang hangganan at hindi sinusubukang kontrolin o baguhin siya, nagiging simbolo ito ng respeto at kalayaan. Ang ganitong lalaki ay hindi naghahabol, hindi nagdedemand at hindi naglalagay ng pressure. At sa kawalan ng pressure, doon mas nagiging natural ang paglapit ng babae, hindi dahil hinikayat siya, kundi dahil nakaramdam siya ng kontrol sa sarili niyang desisyon. Sa huli, ang mga ganitong sitwasyon ay hindi simpleng tungkol sa tukso o kasalanan, kundi sa mga pangangailangang hindi natutugunan at mga emosyon na matagal nang kinikimkim. Ang tunay na aral dito ay hindi kung paano makakuha, kundi kung paano nagiging makapangyarihan ang katahimikan, respeto at pagiging buo bilang tao. Kapag naintindihan mo ang mga realidad na ito, mas mauunawaan mo hindi lang ang iba, kundi pati ang sarili mong galaw sa mundo ng relasyon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.